Good morning mga sir. For today's video, i-check natin yung pinaka clutch hub ng pulley. Kung makikita nyo, yun nasa baba. Dapat yan kapag naka-off yung aircon, pag umaandar yung makina, hindi dapat gumagalaw yan, hindi dapat umiikot yung pinaka hub na yan, yung pinaka nasa labas na yan. Ngayon kapag naka-off yung aircon, yung pinaka hub ng pulley, clutch, umaandar, tutunog yan, kakalansing yan, mag-iingay. So ibig sabihin, nakadikit yung clutch hub na yan sa pinaka pulley niya, kaya siya umiikot. So kailangan yan pag naka-off, disengage yan, hindi dapat siya umaandar. Ngayon pag in-on mo yung aircon, mag-i-engage yan, bababa, dahil magnetic yan aandar siya ngayon, normal na iikot yan. So yun yung normal na operation niya. Pero pag naka-off yung aircon, dapat yan naka-disengage. Pag in-on ulit, pag in-on, mag-i-engage, pag naka-off, magdi-disengage. So dapat hindi yan umiikot, yung pinaka-clutch hub na yan. Pero pagka yan umiikot kasabay ng pulley, ibig sabihin nakadikit. So tatanggalin natin yan for today. Tapos nakakalamang i-repair yan. Repairable naman yan. Nakakalamang yan, magdadagdag tayo ng washer. So babaklasin natin yan. Yan. Maghahanda lang kayo ng dyan, size 10. Tapos pamigel, kasi iikot yan Tapos syempre counterclockwise ang pagluwag niyan. Sa Kia Carens, mahirap kasi halos nakadikit yan. Hindi kagaya ng mga Japanese car, maluwag kang makakagalaw dyan. So palitan natin. Thank you. So ayun na siya mga sir. Pagka natanggal mo yung gulong, make sure na naka-jack stand. Number 10 dyan sa ilalim. Dyan. Tatanggalin mo lang yan para ma-expose na yan. So baklasin na natin. So ayun na mga sir, natanggal na natin siya. So may tatlong tornilyo, itong cover ng plastic cover natin yan. Isa, tapos dito sa taas meron din. So ayun na yung compressor. Kung mapapansin nyo, yun na. So maingay siya talaga, may sayad na, pinaka bearing nya. Ayan. Dito wala pa pero sa kabilang side meron na yung nakaangat. So yan yung tatanggalin natin para mapalitan yung bearing yan, yung pulley. Yan. So gamit tayo ng number 10. So ayan, kung makikita nyo, nakatanggal na siya. Yan. Ito naman yung pinaka clutch nya. Sa Kia Carens medyo medyo makitid. Pero pag natanggal nyo naman yung tornilyo nya, size 10, hugutin nyo lang yan, patagilid lang. Ayan, tatagilid nyo lang ng konti. So yan, visible naman yung hukay na sa gilid. Ito matama, itong kabila wala. Ayan. Ito wala. Ito makikita nyo, meron na. Ito yung washer nya. So kaya sumasayad tong hub kasi isa lang yung washer nya. Bawasan natin yan, usually tatlo yan Pero syempre katagalan, lumalapat. Kaya mas napipipi siya. So imbis na magbawas, kailangan natin sa kanya magdagdag. So kakapain nyo lang, wag naman masyadong maraming washer kasi lalayo yung gap. So ganyan lang.
sa atin, dadagdagan lang natin siya ng isa. Subukan muna natin yung isa. So dito naman ito, yung bearing na yon, ayun, lalagyan natin siya ng grasa sa gitna. Pakainan natin siya ng konting grasa. Lagyan na natin. So ngayon nalagyan na natin siya ng extra washer. Kung mapapansin nyo mga sir, wala nang siyang sayad. So yung bearing okay naman siya, hindi tayo nagpalit. So dito lang sumasabit. So ang ginawa lang natin sa kanya, nagdagdag lang tayo ng isang washer. So naging dalawang washer siya. So again, ang problema nito, pagka nakaandar yung makina, maandar siya, patay ang aircon, may sumasabit, may shik gumaganyan. So pag inon mo na yung aircon, nawawala yun. Kasi nagko-contact yan yung clutch hub na yun sa loob So pag nag-contact na siya dahil umaandar yung compressor, mawawala na, tatahimik na siya. Pero pagka hindi siya naka-on, naka-disengage yan, sumasabit siya pag umiikot. So hindi naman dapat masyadong malayo yung clearance yan kasi hindi naman naandar yung compressor. Kita mo lang yan ng ganyan, pangontra. Tapos again, pag hihigpitan mo yan, clockwise lang. So make sure na okay yung pagkakalapat nung nut para hindi mabilog. Wala na yung galas, wala na yung sayad niya. Dalawang washer lang yung dinagdag ko dyan. Isa lang pala. Bali may isang washer siya, ginawa ko lang dalawa. So wala na siya. Hindi naman siya pwedeng gawing tatlo dahil sobrang lalayo yung hub. Hindi ko connect yan, hindi papasok. So hindi gagana yung compressor mo. Hindi mag-automatic. So ngayon okay na siya. Ginarasahan na rin natin yung center bearing ng pinaka pulley. So sir, ganun lang ang pag-check tsaka pag-repair. Hindi naman tayo nagpalit ng bearing. Ang nakita natin na actual check natin sa kanya, yung pinaka clutch hub, yung pinaka hub ng pulley, yun yung sumasabit sa mismong pulley. So dapat kasi yan, kapag hindi mo naman ginagamit yung aircon, dapat hindi umikot yung hub na yun kasi naka-disengage yun. So sa kanya, ang nangyari dahil sumasabit na yung clutch hub sa pulley niya dahil kulang na nga ng washer. So anong nangyari, kahit hindi ginagamit, basta umiikot yun dahil serpentine belt. So anong nangyari, yung clutch hub niya umiikot din, sumasama sa pag-ikot niya. So guys, ganun lang. Pag mag-DIY kayo, i-check nyo lang mabuti para iwas gastos. Tapos kung yan, repairable naman yan kasi washer lang yan. So wala naman delikado dyan kung i-repair. Hindi naman ko mo sumabit yan, kailangan mo nang palitan ng isang buong set yan. So pag magpapalit ka ng isang buong set yan, medyo mahal. So yan naman, repairable naman yan. So magdadagdag ka lang. So ganun mga sir. Maraming salamat. Thank you. Please pa like, share, and subscribe na rin. God bless sa atin lahat. Thank you.